Ayan, so yun guys, meron tayong gawa ngayong gabi. So kasama natin si Boss Dustin na pasundo. Joke lang. So itong hawak ko ngayon is tawag dito connector. Yan. Ginagamit to sa mga sa mga main supply. Yung galing sa utility papuntang bahay. Kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang part. So copper saka yung aluminum. So bakit ganon? Yung dinadrop kasi nung utility, hindi kasi kita dito sa video. Aluminum wire kasi yan eh. Aluminum wire siya. Tapos yung galing sa bahay, dito sa bahay, copper. So ngayon yung copper at aluminum, hindi mo siya pwedeng pag-connectain ng direkta. So kailangan gamitan natin siya ng ganito. So explain ko bakit. So and gagawin natin. Pawak mo na. Ayan, so yun guys, no? So konting information lang, no? So na magamit din yung kaalaman. So ito yung ginawa natin dati. So parang ano lang siya. Anong tawag dito, yung temporary fix lang. Kasi para lang may magamit na kuryente si client. So ngayon, ang problema kasi na ito, dati nangyari, nakaganto lang din siya, naka-splice lang. So itong wire na to, yung kulay black na nanggaling sa utility, yan doon sa poste. Ito kasi is made of aluminum. Yan, so aluminum yan. Tapos ito naman, yung pumasok sa bahay, tanso to. So ngayon sabi ko nga sa inyo, hindi siya pwedeng i-splice ng direkta ng ganyan. Bakit kanyo? Kasi nga, yung copper saka yung aluminum, magkaiba sila ng properties. So pag uminit ng sabay itong aluminum, diba ang kuryente kasi nagkukos ng init yan eh. So pag uminit to ng sabay, familiar kayo sa term na thermal expansion. So nag-e-expand yung aluminum at copper sa magkaibang level. So mas mabilis mag-expand itong aluminum kaysa kay copper. So ngayon ang nangyayari, nagkakaroon dun sa may splicing natin sa loob niyan, pag uminit siya, nagkakaroon ng malilit na gap. Sobrang lilit lang. Ngayon pag may gap kasi, nagkukusi ng spark. So yung spark na yun, iinit hanggang sa mabubulok niya yung wire sa loob. Hanggang to the point na ito, masisira to, masusunog to. So ngayon okay pa siya eh. Pero di natin alam kung kailan to mananatiling okay. So iniwasan natin kasi pag nagdating ng tag-ulan, yan, masisira to. Kasi magkakaroon ng moisture. So yan, sige tin, paabot ako ng ano. So yung kakabit natin yung connector. So bubuksan ko to. So makikita natin. So yun guys, nabalatan na natin. So kung makikita nyo, so maganda naman yung connection nya. So wala pang sign ng umido or yung yung oxidation. So maganda siya kasi maigpit naman yung pagkakakabit natin dito last time. Pero hindi kasi natin siya pwedeng pabayaan. Kahit mukhang okay siya ngayon, kaya na natin siyang ganyan. So hindi pwede. Kasi maaaring ngayon lang yan okay, pero kailangan nating lagyan talaga siya ng tamang connector. So kung makikita nyo yan, no? Meron siyang aluminum. Malabo. And aluminum, tapos copper. And so hindi pwede yan i-splice ng ganyan. So sige, kabit na natin tong connector. Picture ka. Picture ka. Ito na yung nakakabit na part. So ito mga ma'am sir, no? Ito kasing connector na to, may composed siya ng copper and aluminum. So yung maganda kasi pag ganito yung ginamit natin, kahit uminit tong connector natin, sabay silang mag-expand then magko-contract nitong copper. Unlike kapag in-splice natin, yung pag-splice kasi syempre kahit anong higpit mo niyan, mas mahigpit pa rin yung pinagsama ng kumbaga yung tinunaw, yan yung talagang magkadikit sila. Unlike kapag in-splice natin, kahit sobrang higpit nun, pag uminit pares yung wire, magkaroon lang yan ng small gap kahit sobrang liit lang, pwede siya mag-cause ng spark. So ayan. So mabubulok nung itong dugtungan natin ng kuryente galing sa poste.
papunta dito sa bahay. So yun, so ikpitan lang natin to, then balutan natin ng tape and rubber tape. So okay na yan. Yan, so mga sir, so okay na siya. So ito na yung connector, binalot na natin sa tape. So ano yan, dalawang balot ng rubber tape saka electrical tape. Yan, para talagang ano siya, watertight siya, at hindi siya pasukin ng tubig. Pero okay lang yan kahit pasukin ng tubig kasi ano na, nalagyan na natin nung connector, so hindi na siya mag-umido. So yan, goods na yan. So next tayo, next yan yung ano natin, bata natin. Shoutout.